Ako ba yung gago? Kasi pinagdamot ko ng pagkain ng kuya ko. For context, youngest of the 3 brothers ako. Ako yung breadwinner, so yung bills and groceries majority share ko. Si mama, nakakakuha ng sustento sa tita ko abroad for taking care of their house while they are away. Etong kuya number 1 ko, which is the panganay, inuwi sa bahay yung girlfriend niya and parehong freeloader-ish. Kasi nagbibigay naman daw ng 1K a month, sabi ni mama. Imagine mo, paano i-share yung 1K sa tubig, kuryente at pagkain? Tang-ina na lang. Anyway, itong si kuya number 1 and girlfriend, may mga araw na bibili ng food sa labas ng patago tapos magkukulong sa kwarto nila. Pero kapag may pasalubong ako or may binili na pagkain si mama, kapal ng mukha kumuha. Kaninang umaga, may nilakad si mama na errand habang nag-work from home ako. Bilang aalis naman siya, binigyan ko ng 500 para bumili ng lunch. Sabi ko sa kanya na yung sukli. Umuwi si mama na may dalang chicken joy and french fries. Pero sobra yung meal na in-order niya. Sabi niya, kay kuya number 1 daw, hindi muna ako umalma. Maya't maya, dumating si kuya number 2 at nakipagkwentuhan. Nag-decide si mama na ibigay yung parte niya sa lunch para ipaabot sa kuya number 2 ko. Para daw kay pamangkin. Ni hindi pa nakakakain ng maayos si mama nito. Kaya sinabi ko sa kanya na yung part na lang ni kuya number 1 ibigay, total nakakain naman yun sa labas. Sinabi ko pa na kapag sila naman may binili, hindi naman nag-aalok man lang. Ending, ayun nga ang ginawa ni mama. Alam ko narinig ni kuya number 1 kasi tanaw naman sa kwarto niya yung kusina namin. Ako ba yung gago o nagdamot ako sa kanya? 1K contribution bills, wow sana all. Diba parang freeloader ka na nga? What's our reaction with this story? Not the asshole. Bakit kaya no? Question lang talaga. Bakit kaya no, ang daming ganito? Yung ang lakas ng loob no kapag alam mong nasa bahay ka ng parents mo tapos they're just freeloaders and parang ang lakas pa ng loob mang uwi ng syota. Like, wala na ba tayong morals and values? Yung GRRMC, GMRC, yes. I hate mga walang hiya sa, I know, diba? Kasi, hindi ata excuse na lalaki siya. 'Di ba? Na okay lang mang-uwi kasi ang kapal naman ng mukha din ng girl. Wala ba pamilya, girl? Nag-aabot ng 1,000 naman daw si girl. Pero saan makakarating yung 1,000 mo? Ano yun? Parang nag-check-in lang kayo dyan? Mas mura pa yung 1K mo kaysa sa mga short time, yung mga 3 hours sa mga motel, ganon. Meron kami dati, yung tita ko sa house, kami bayad bills, etc. sa bahay, pero sila wala. Ang bag daw ay binabantayan, same din dito. Binabantayan yung house. Bongga paggamit ng kuryente to, grabe talaga, may mga tao talagang ganyan, no? Yung parang sukdulan. Hindi naman sa sukdulan, pero parang hindi mo talaga alam kung saan aabot yung kapal ng mukha nila. Yun lang yung sa akin. Dapat ulan, meron pa yung ulan dapat namin nila mama. Kinain nilang pamilya, walang advice, ulam. Mga freeloader talaga. Pero kung i-decipher ko to, ilalagay ko siya sa sitwasyon ko bilang nanay. Kung ito kasi meron daw kasing apo. So may anak siguro tong kuya number 2 na to. Kaya kung sakali man, kung ako nanay, parang ito Jollibee kasi Jollibee Chicken Joy eh. So ito Jollibee, bigay mo dun sa anak mo. Alam mo yun, parang na-extend yung concern ng lola
sa pamangkin. Ganon. So kaya parang medyo naiintindihan ko siya dito na ay ito paabot mo naman sa apo ko, 'di ba? Pero kung ibibigay mo siya sa isang freeloader na anak, tapos yung pera na pinambili mo ay galing sa bunsong anak mo, which is ito nga si OP, parang feeling ko talaga okay lang. Kasi kapag naman bumibili daw sila ng pagkain, si Kuya number 1 at yung girlfriend, hindi naman din sila nag-aalok. So, what gives them the right humingi or magtampo na hindi sila inalok ng pagkain, 'di ba? So hindi siya gago kasi pera niya 'yun eh. Minsan kasi unconditional love, meron namang oo. Kaya sila naaabuso. 'Di ba? Kasi ito yung talaga yung ayoko talaga din eh. Kunwari uuwi ng girlfriend sa bahay. Ano talaga sa akin 'yun? Red flag talaga sa akin 'yun. Kahit ba sabihin mo pinaalam mo kay kunwari yung kapatid ko, may inuwi siyang babae sa bahay. Red flag talaga siya sa akin. Kahit kapatid ko siya, parang hindi niya na nirespeto yung bahay namin. Parang ginawa na lang niyang brothel yung bahay namin. Kasi yung bahay namin, para sa pamilya namin. Yung inuwi mo, may sariling pamilya yan. Kaya dapat dun siya sa bahay niya, umuwi. Hindi naman po ako madamot. Kung gusto mong bumisita sa bahay namin, welcome ka. Kung kunwari, sinabi namin na, late na, may mga circumstances na, hala, super late na, gusto mo bang dito ka na lang matulog? Kasi minsan, di ba, bumabagyo, baha, isesend mo pa, papaalisin mo pa sa bahay mo. Di ba? Yung tao. Pag mga ganong situation, okay lang na makitulog ka, pero wag naman doon sa kwarto nung syota mo. Tama ba pagkakaintindi ko, yung sobra ng mama niya, sa binigay niyang pera, yun yung binigay sa mga kuya niya. So, yeah, to answer your question, Shira, yung bunso, nagbigay siya ng pera para pambili ng nanay niya ng 2 pagkain. Ang ending, bumili siya ng 3. So, may extrang isa. Sabi nung nanay, ibibigay na lang daw niya yung extra kay kuya number 1. Tapos bigla daw sumulpot si kuya number 2. So, dahil na parte-parte na, yung extra kay kuya number 1, yung pagkain ni mami, tsaka yung pagkain ni bunso. Ngayon, nung dumating yung kuya number 2, ibibigay na lang daw ni mami yung pagkain niya kay kuya number 2 para dun sa anak ni kuya number 2. So, ang nawalan ng pagkain, si nanay. Doon nabuisit si bunso. Kaya sabi ni bunso, yung kay kuya number 1 na lang na pagkain, ibigay mo sa pamangkin ko. Sa anak ni kuya number 2. Para hindi mawalan ng pagkain si nanay. Yon. So parang yun yung pinagdadamot niya. Parang kinuha niya ulit yung portion na dapat para kay kuya number 1. Pinagdamot niya yon. Para ibigay na lang doon sa pamangkin. Para lang hindi mawalan ng pagkain si lola. Siguro by that part na gets naman ni bunso, yung OP, na oo nga naman kasi Jollibee. Gusto nung apo. Para lang, yan naman may take home, may pasalubong from lola. Ito, chicken from lola, ganon. Kaya siguro parang yun na lang yung in-offer niya. Total, wala naman sa plano ko na bilan mo si kuya number 1. Ibigay na lang natin kay pamangkin yung para sa kanya. Kasi hindi ko naman sinabing bilan mo siya eh. Parang ganon. Kesa si nanay yung mawalan ng food. Kaya ka nga binigyan ng pera eh, para bumili kayo ng lunch together. Tapos ikaw pa yung mawawalan. So, sobrang oversharing pa. Alam mo yun? Pero, at the same time, kasi naiintindihan ko rin si nanay kasi nga syempre, alam mo yun, mga anak mo, gano'n.